Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, good news ngayon, Chis Escudero, sinupalpal, silutok, witness ni Westro, si Bakay Cayetano, nako po, sinong niloloko mo? Huli si Attorney Loto, ayan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito pero bago po natin simulan yan mga karabin natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Pasok Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok, Yes sa po. pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalian kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang Pangulo na may nakausap na siya, nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo. Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo na hindi niyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit 2 oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya niyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya. Well, una, since Vice Presidente siya at base doon sa circumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor. We And as believe, an advisement perhaps, grabe, we believe na totoo yun mga kababayan yung sinasabi ng Vice President Sara pero wala siyang ebidensya. to the senator judges and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to Hearsay die or talaga. is unavailable to testify, his statements against his or her interest may be admitted, testified to by another person, not the weight we seem to be giving admission against interest na parang umami na dahil labag sa interest niya yun. The rules are specific and the purpose also is specific. It is an exception rather to the hearsay rule. If there are no other points or questions to be raised by any of the senator judges, Attorney talagang photo finish. Senator Judge Padilla is recognized for his intervention. Pwede po bang magtanong You have 2 minutes, sir. Yes, of course, sir. Opo. Kanina po nabanggit kanina ng isang senador na meron pong 2 kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa? Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ho ako may hawak noon, Your Honor, hindi ho ang Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ho ako may hawak. Hindi noon, po sir. panahon niyo. Pero ano pong nangyari doon? Na-dismiss po ba yun? Ang alam ko na-dismiss yata, sir. Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon? Investigasyon. Hindi ko po masasagot. Hindi ho ako nag-imbestiga, Your Honor. Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon? Again, Your Honor, kung ibang unit ho ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge. Opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam niyo, matagal din po ako nakulong. 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Dako. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila Tihanki. Katunayan, excuse po sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo yung mga nangyari nung November 23, birthday ko pa po yun. Birthday. The birthday. Opo. Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito? Walang kahit anong threat pa rin po ba yun sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Based on our findings, grave threats, Your Honor, and inciting to sedition. Meron po ba, inciting, okay. Maganda pong pag-usapan yan.
Doon po ba, pagkatapos po ba nung November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito? Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary. Pakisagot na lang po kung yes or no, kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao. Insofar as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir. Wala po, opo. Meron pa pong isang tanong. Doon po ba sa mga naganap na maraming protesta, merong trillion march, merong kung ano-anong march, nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Yes or no lang po. Saan pong protesta, Your Sa Honor? lahat po ng protesta na ganap, Dilawan, Pinklawan, Duterte, ano man po. But wala akong personal knowledge, sir. Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon? Si Vice Presidente, nagsalita po ba Di ka siya? ba nanonood ng Nagbigay po balita? ba siya ng panahon dyan sa mga yan? Insofar as I'm concerned, wala akong nakita, sir. Wala pong nakita. O lang po, maraming salamat. Senator Judge Risa at Ang nakita mo doon sa Senator Padilla, nandun yun sa mga rally, di ba? Nagsasalita pa nga eh. Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir. Ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir. Ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yun at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest. Insofar as I'm concerned, na nireiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. sinabi ng isang tao na ikakasira niya. But then, instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, nireiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well as October 8, other sir. evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko, dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala? O meron at wala, hindi yes Hindi or yata no? napanood nito yung video eh. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest.
Yes, sir. The fact na inatter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Arad may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Grabe. Officer, kung anong tinutukoy mo. Tatagal I'm talaga to. asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lutok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. Yes. O ano pa? Ano pa Huli sa ka. video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, ang Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Yun lang. Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no. So you do not know what the alaman ng video? Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take Hindi the niyo whole pala- admission or you can cut it up into parts? Grabe no, hindi niya pala napanood mga kababayan yung buong video pero siya ang nag-imbestiga. Sila ang nag-imbestiga mga kababayan pero hindi alam yung buong video. Aray ko. Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator,
Bakit hindi consistent yung evaluation nyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi eh. Your Honor. Pwede ko pong ulitin. Your Honor. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or Correct. sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. na- What Okay, are the correct. aspects of the alleged threat? Mhm. One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor, yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. Internet. And by- the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-ano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yun yung tanong ko. Ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. Under No, the- diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So, magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Ito nga lang mga kabayan, no? Itong masasabi ko dyan, no? Kasi sa tagal na nito, kung talagang totoong meron pong ganyang, di ba? Oh. Bakit hanggang ngayon buhay pa ang Pangulo? Yan question niya. Bakit ngayon hanggang ngayon buhay pa ang Pangulo si Romualdez at si Lisa? Bakit mga kabayan? Ha? Kasi napigilan ni BP Sara no? Na maunahan siya. Yun lang naman yun Diba? Napigilan ni BP Sara na maunahan siya sa kanyang sinabing yon na pag nagurgur ako, gurgurin mo sila. Ayan, hindi na siya magalaw mga kababayan. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Correct. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and So, communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, Thank you, Your Mr. Honor. President. Noted. Counsel for respondent is recognized for his recross, if any. So during your testimony, you mentioned that an unsigned document is a mere scrap of paper. Yes, Your Honor. But you also said on redirect that the lack of signature is a typographical error. No, yung typographical error based sa tanong sa akin kanina ng abogado, yung misspelling, yung mali yung docket number, kung mali man yon, Typo doc number po. yun, Your Honor. Okay. Now, you mentioned on redirect also about the November 26, 2024 press con, correct? Yes, Your Honor. Yes, sir. So after that press con, did you interview VP Sara? No, sir. And despite not having interviewed her, you made findings on her mental state. Mhm. No findings ng mental state, sir? What do you mean by that? So my question is, despite not having the chance to interview VP Sara, nevertheless, you included in your investigation or findings about her mental state. Based on the series of events, Your Honor, as I have said,
State of Grabe. mind can be shown through the overt acts, Your Honor. Okay. Paano mo So nasabi you were yun? also asked about persistence. Yes, Correct? sir. All right. Now, the subject video was on November 23, 2024, correct? Yes, sir. But to demonstrate persistence, you referred to a press con on October 18, 2024. No, sir. To demonstrate persistence, yung nature ng utterances niya, ulitin ko, sir, in-explain ko muna, the nature of the instruction was persistent because of the fact na ang sabi niya, huwag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. And then, i-reiterate niya to nung November 26. Now, as to consistency, patterns, at persistence, pagdating sa galit niya sa presidente, yung October 18 may kinalaman kasi ang unang sinabi niya doon, walang kinukonsidera kong number 1 hanggang number 2 lang yung Pilipinas na to. Then pangalawa, I imagine myself cutting his head. Then kinumpara namin siya noong November 23. Already satisfied with the answer. Consistent po yung What was that, Council Correspondent? We are already satisfied. No need to I think elaborate. already answered. Yes. like, All right. Last two questions. So you said that the February 14, 2025 DOJ certification found your findings or your investigation or the case that you filed sufficient. based on the certification, the DOJ stated that you have complied all the elements of the crime charges, sir. All right. So this DOJ evaluation, does this amount to a final verdict of guilt or innocence by VP Your Sara? Honor, ang maliwanag ho doon, for purposes of preliminary investigation. So yan mga kabayan, ito pasadahan po rin natin mga kabayan. Ito pong si Matibag, mga karibyo natin ha. Ito pong si Matibag, sabi po dito sa ang balita ngayon, nako po ha. Sabi po dito, Matibag, iginiit na ikinatutuwa pa ni Senator Cayetano ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Sabi niya po dito, I'm sure Senator Alan kung siya ay kasama rin dito, I'm sure he will appreciate the investigation na imbestigahan. Din ito ng maayos. Aray ko po. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo, Matibag? Dahil ba sa pinuna ka ni Senator Cayetano, Alan Cayetano, sa gusto mong pag-absent, 'di ba? Pagliban sa hearing, 'di ba? Binira siya ni Senator Alan tapos ngayon mga kababayan, ang gusto niyang mangyari, parang gusto niyang takutin si ano. Ito personal opinion mga kababayan, parang tinatakot niya dito. Ito pong si Senator Alan Cayetano. Sige, parang ganitong lumalabas. Titirahin mo pa ako diyan sa sa Senado. Sige, iimbestigahan ko yung 2019 SEA Games na kasangkot ka. Parang ganun po yung lumalabas dito mga kababayan. Yeah? Aray ko po. Ganito na ba talaga ngayon ang NBI mga kababayan? Ito pong sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan, pang-asar o nang-aasar nga. Lumang tugtugin na yan, Matibag, nag-imbestiga noon yung mga dilawan, wala namang napala. Ngayon ikaw naman, counterpart mo ba? Yan kay Alan Cayetano, sabi nga niya, go ahead. Ang yabang, ang yabang nga talaga, parang ang gustong palabasin dito ni Matibag, he is very, very powerful mga kababayan. No? That no one, walang pwedeng magsita sa kanya. Kung gusto niyang pumunta sa Thailand, pupunta siya Thailand. Di ba? O kahit may hearing, no? Kahit siya na yung magwi-witness. Pag sinabi niyang pupunta muna ako sa Thailand, punta muna. Nako. National Bureau of Inventors, Matibag, ready na ba ang script? Hindi pa nga yata kasi hindi pa attend no? Why now? Pwede naman later. Nako, oo nga Bakit ngayon mo agad-agad na naisip na imbestigahan yan, di ba? Yung flood control, hindi mo naisip na mayroon managot pero dito po sa SEA Games, agad-agad mong naisip na dapat may managot. Yung flood control na talagang inaabangan ng taong bayan, parang gusto mo pang sabihin saka na yan, eto muna kasi binibira ako ni Cayetano. Di ba?
Ito, hindi naman po nakapagpigil si Senator Pia Cayetano. Sabi niya po dito, I am battered. I am upset to hear this. Payag ba kayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Why would you allow a director who's just called to be witness next week brag that he's going to investigate Senator Alan Peter Cayetano? Correct ka? Ano ba? Ano bang gustong iparating ni Matibag kay Senator Alan? That he's very powerful? Na kayang gawin kung anong gusto niya? Pag sinabi niyang, magbakasyon muna ako, bahala kayo dyan sa hearing ninyo. Dito muna ako sa Thailand. Di ba? Ay, nako. Sabi po dito, diversionary tactics, correct ka? Witness siya, tapos yung judge, inimbestigahan para takutin. Yan na nga. Diyan sila magaling sa pananakot, mga kababayan. Okay ba? Yung senator judge, witness siya, gusto niyang takutin yung judge. Para, di ba? Hindi na siya pag-initan ng judge, no? Sabi pa po dito, grabe na this. Tapos, di nyo pa yan naman magets. Oo nga hindi nyo pa magets. Panis na, pero ang flood control, dead malang. Nako. Talagang dineded malang nila ang flood control, mga kabayan, kasi hindi naman siguro sila makikinabang or nakikinabang sila sa flood control. Yun lang naman yun, mga karibin natin, di ba? Ito, last po natin pag-usapan, mga kabayan. Ito pong si Senator Win Gatchalian. Ito po ang panalangin ni Senator Win. Panginoong Ama, bigyan mo kami ng tamang pag-unawa. Tama, correct yan, Senator Win. Kasi yung iba, sabi nga ni Senator Soto, mga kabayan, ay naliligaw na po siya. Naliligaw na po si Senator Soto, mga kababayan. Okay? Di ba, mga karibin natin, may mga naliligaw na po. Diyan sa Senado, kaya tama po itong panalangin ni Senate President Win Gatchalian. Panginoong Ama, bigyan mo kami ng tamang pag-unawa. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang mag-subscribe, mga karibin natin. Maraming salamat po.